worship you, and glorify our God, our Lord Jesus Christ. Almighty Father, we thank you for allowing us, giving us this opportunity to worship you, Lord God. Today, this is a wonderful day for us, Lord God, because this is the resurrection of our Lord. As we celebrate, Lord God, we fast for everything, Lord God, continue to minister our hearts through the presence of your Holy Spirit, Lord God, in our midst. Maraming salamat sa iyong kapatan, sa iyong kabutihan sa amin. It is because of you, Lord God, bakit kami narito. It is because of you, Lord God, bakit kami napaglingkod sa iyo, Panginoon. And truly, Lord God, it is because of you, o bakit kami naligtas, Panginoon. Marapat lamang at karapat-dapat lamang, Panginoon, at lahat ng pagpuli, pagdakila, Panginoon Diyos, ay malugod na ialay sa inyong madalawang anak, Panginoon Jesus. Madalawang Espiritu, salamat. Salamat sa iyong presensya sa amin. Salamat sa iyong kabutihan at kapatagan. I-trust namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Kasama ang Diyos sa Espiritu. Amen. Amen. Praise God. So together in the glory. Tayo mo sa presence school and heaven. Okay, so praise God. So God be the glory po. Once again, sa mapagpalang hapon po, hapon ba? Umaga? Praise God. So once again, a blessed, happy Resurrection Day of our Lord Jesus. Okay, so bakit blessed po and happy? Kasi po sa lahat po ng mga sitwasyon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, anuman ang katayuman po natin, anuman ang kalagayan po natin, we celebrate the resurrection of Jesus Christ gladly. You know why? Because it is the very presence of God na sa ating kalagitnaan po ang patuloy po na magbibigay po ng kaaliwan sa ating mga puso. So, our topic for today is entitled, The Assurances of Jesus Christ's Resurrection. Makakatiyakan. Kasi po sa totoo lang mga kapatid, marami mong mga tao hindi ho nilang iyak na nabuhay ang ating Panginoon. Marami din po hindi alam kung nabuhay ang ating Panginoon. Ano nangyari sa ating Panginoon. But for us, we believe na bawat isa sa ating iyak sa ating mga puso at isipan ng ating Panginoon. So our Bible reading is taken from 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 19. Yan po ang ating bibigyan po ng dito. Verse 12. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Verse 14. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Verse 15. Yes, we are found false witnesses of God, because we have testified of God that we raised up Christ, whom he did not raise up. If in fact the dead do not rise. Verse 16. For if the dead do not rise, then Christ is not risen.
Verse 17. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Verse 18. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Verse 19. And if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. God bless the reading of His word. So once again po, muli po, binabati ko po ang bawat isa sa atin, including myself po, Happy Resurrection Day of our Lord. So, ang nagbibigay ho sa atin ng kagalakan, patuloy na kagalakan ay walang iba po dito po yung pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At dito po nakasalalay ang lahat po ng aming mga ginagawa, lahat pa ng ating patuloy na gagawin po. Although may mga panahon na tayo po ay hindi po nagiging successful or hindi po nagiging consistent doon po sa ating spiritual life. But the resurrection of our Lord Jesus Christ strengthens us and reminds us, lalo-lalo na sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng ating Panginoon. Now, the first part of our topic is His resurrection assures us that the gospel is true. Found in verse 14, and second part is His resurrection assures us that our faith is valid. Verse 14 and verse 17. Next, His resurrection assures us that our testimony is effective. Okay? Next, His resurrection assures us of everlasting life. Found in verses 15, 16, and verse 18. And lastly, His resurrection assures us that our hope is eternal. Found in verse 19 of 1 Corinthians chapter 15. So yun po ang bibigyan po natin. So bago po natin basahin po ito at titignan po mga kapatid. Nag-try po ako na gawin po ang objective na ito. First, the objective is to recognize the importance of Jesus Christ's resurrection. Dapat ma-recognize po natin ang kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo bilang mga mananampalataya. Na-recognize po ba natin ang kahalagahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay spiritual? And aside from recognizing Christ's resurrection and how it relates to us personally, how it relates to us personally, paano ito ma-relate po natin sa ating buhay po bilang mananampalataya. So, yan po ang nakita ko po ng objective ng ating pong message po sa araw nito. Now, another question. Naniniwala po ba tayong lahat na narito ngayon na si Jesucristo ay muli na buhay? Yes. Tayong lahat na narito ay buong puso na naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay muli na buhay. Sabagay, dito po sa 1 Corinthians, mayroon po mga issues po na kung saan tininan po natin kung bakit may mga bagay, may mga pangyayari po kung bakit ito. 1 Corinthians chapter 15, verses 12, the following verses ay nangyari at naisulat. Salamat po sa Diyos, bawat isa sa atin, all members of the Church of the Living God, the Glory Church, Christian means we believe the resurrection of our Lord Jesus. He is the resurrected Lord. Now, the Bible in verse 12, in 1 Corinthians chapter 15, verse 12, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how
do some among you say that there is no resurrection? Bakit? Sa loob po ng Iglesia ng Corinto, mayroon ilan po sa kanila hindi ho naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga. At yan po ang binibigyan po ng pagtugon ni Apostol Pablo para itong problema ng mga taga-Corinto ay mabigyan po ng solusyon, mabigyan po ng tingin. Maraming mga churches din po, mga kapatid, na kung saan nakikita din po natin na nandoon pumupunta sa church, may hawak ng Bible, nagpupuri sa ating Panginoon. Pero, ano po ang kanilang hindi lamang po pakalilangan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. But it is sad to say that they don't believe the resurrection of Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Mayroon akong nakakusap before, matagal ng panahon, siya ay laging pumupunta sa gawain ng ating Panginoon. At tinanong ko po siya, naniniwala ka ba personally na ang ating Panginoon sa Kristo ay nabubuhay? Sabi niya, hindi ko po alam, hindi ako sigurado. So may issues din po sa church po ng Corinto, mga kapatid, and we hope, our hope, na sa loob po ng church na ito, ng glory, walang issue po pagdating dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Lahat tayo ay nananalig at buong puso na sumasampalataya na nabuhay muli ang ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos. Bigyan po natin ng love offering ng ating Panginoon. First and foremost, it is not because of us. It is not because of the pastor. It is because of God Himself. Sapagkat siya mismo ang nagkaloob sa iyo, sa atin, upang ihayag sa iyo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. At nabuhay sa kamatay. Kaya mga kapatid, purihin ang ating Panginoon sa kanyang patuloy mo na pagkilos. At yan ang aming panalangin ko sa mga susunod at mga dadalhin po ng Panginoon sa iglesia nito. Our prayer, bawat isa ay yung puso na manalig sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. May mga kadahilanan kung bakit ko marami mo, ilan po sa Corinthian Church hindi po naniniwala. Probably, siguro, o marami. Kasi maraming mga Hudyo po na converts from US particularly, yung iba rin po, mga kapatid, galing din po sa katuruan ng mga Sadducees or Sadduceo. Probably. Kasi ang mga Sadduceo po, particularly in Acts chapter 26, hindi naniniwala sa muling pamamahay ng mga patay. At hindi po naniniwala sa mga anghel. And isa po dito sa nakita ko, mga kapatid, the church at Corinth was in the heart of Greek culture. And most Greeks did not believe the resurrection. But para sa ating mga kapatid, mga mananampalataya, we believe, we accept, and believe this teaching na nabuhay ang ating Panginoon. The next question, or hindi naman ito ang tanong, totoong muli nabuhay si Yesu Kristo. Totoo. Precisely. Buhay na buhay ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ramdam ko ba natin sa ating mga personal na buhay na ang ating Panginoon ay totoong buhay na buhay?
Yes! Paano kaya? Siguro mamaya sasagutin po natin yan, yung mga katanungan po yan kung maaaring sa ating personal na po na pagnilay-nilay, pagmumuni. David prophetically declares that the Holy One, referring to Jesus Christ, will be resurrected from the dead, bodily without corruption. Found in the Old Testament. So everything in yung Old Testament, mga kapatid, nagpapatunay, nagtutupo na ang ating Panginoon Kristo, siya po ay buhay. Although ito po ay prediction, pero alam niyo ba na ito po mga prophetic word ng ating Panginoon. Ito pong pahayag ng ating Panginoon, lahat ito po ay nagkaroon at pagkakaroon ng katuparan. Marami po na mga prophetic word ng ating Panginoon nagkaroon po ng katuparan. At ito po sa ang bing pagpapamuhay ng ating Panginoon Kristo. Psalm 16 verse 10, "For you will not leave my soul in Sheol, nor will allow your Holy One to see corruption." Hindi lang ito patungkol sa buhay ni David na sinasabi niya na sa kanyang sarili ay ma-overcome niya ang kamatayan. But also, this verse also shows that David prophetically declares that the Holy One, Jesus Christ, will be resurrected from the dead. At hindi siya makaranas ng pagkaagnas ng kanyang pagtawang bisita. Next, the empty tomb. Ang libingan po niya, wala lang. At kung titignan po natin, mga kapatid, the resurrection of Jesus Christ is the only reasonable explanation for the empty tomb. Ito po yung pinakamabigat na rason na ang ating Panginoon ay nabuhay. Why? Kung titignan po natin ang background history po ng mga kapatid. In Mark chapter 15 verse 16, hindi ko na ako isinulat po dito. Joseph of Arimathea, siya po ay nagbihis sa ating Panginoon. At pagkatapos, nabisan ng Panginoon, inilagay doon sa libingan, doon sa cave. Alam niyo ba, mga kapatid, iginulog niya ang napakalaking baho para takpan ang libingan ng ating. Hindi basta-basta baho ang inilagay ni Joseph. So, napakalaki po dito. Aside from that, mga kapatid, in Matthew chapter 27, verses 65 to 66, ang sabi po ng nakawal na magbabantay sa ating Panginoon Kristo doon sa niyang libingan, narinig namin na sinabi ng Jesus na ito na siya'y muling mabuhay. Anong ginawa po? Ang sabi po ng pinuno, magdala pa ng maraming mga kawal at bantayan niyo ng maigi at baka nakawin siya ng kanyang mga anak. Pero alam niyo mga kapatid, ang lahat ng ito, ang katotohanan, ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At ito po ay isang propesiya na kung saan natupad na. Nabuhay ang ating Panginoon. Seen by all the apostles, seen by over 500 believers, and seen by all in 1 Corinthians chapter 15, verses 4 to 8. So makita po natin, siya mismo ay nakita ng kanyang mga alagad who became apostles. His disciples who became apostles. And even sa lahat po ng mga tagasunod sa kanya, nakita siya na nabuhay ang ating Panginoon. Lastly, seen by all.
So mayroon pa po bang alilangan at pagdududa ang dapat mabuo sa buhay at puso at isipan ng isang mananampalataya na hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. In the Old Testament, in the New Testament, pinupruve ng Diyos na nabuhay ang kanyang anak na si Jesus. Now, His resurrection assures us that the gospel is true. Yan po ang isa sa mga bibigyan po natin. Ano po ang pagkakaalam natin sa gospel? Gospel, or in other word, good news, or mabuting balita. Now, what is the gospel of Jesus Christ? That's why in verse 14, and if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. So the first part, verse 14, preaching is empty. Preaching the gospel is empty, useless, groundless, without the resurrection of our Lord Jesus Christ. So ang pagbabahagi, ang pangangaral ng Ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Kristo, because the gospel himself is Christ. Walang saysay, walang natuturan, walang patutunguhan kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Hindi naman siguro, mga kapatid, dahil nga po, hindi lubos talaga na maarog sa buhay ng isang tao na sa kanyang sarili buhay ang ating Panginoon ayon sa salita ng Panginoon, kaya po siya nag-aalinlangan sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi naman siguro po, mga kapatid, kung bakit tinatamad o wala kong gana na ibahagi ng mabuting balita ang gospel. Pero may katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan, bakit? Sapagkat kung lubos mo na kilala at alam at batid na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay. Because His resurrection assures us that the gospel is true. Hindi dapat maginig, hindi dapat mag-alilangan, hindi dapat mangamba ang isang totoong mananampalataya para ibahagi ang Ebanghelyo na ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Jesus Kristo. Amen po ba? So it is our challenge. It is a challenge. Isa itong malaking hamon para sa atin sa loob ng iglesia ito, mga kapatid. Because His resurrection assures us that the gospel is true. So the gospel is literally means good news, and it is concerned with Jesus Christ. Without Jesus Christ, there is no gospel. Without Jesus Christ, there is no. Kung wala si Kristo, walang Ebanghelyo. Kaya nga kung sinasabi ho, di ba sa loob sa bahay, naririnig natin yung mga sinasabi ng iba, naku, naging Ebanghelyo na naman si ganito. Pero wala naman siyang binanggit patungkol kay Kristo. Hindi po Ebanghelyo. The gospel includes both the promise of salvation and its fulfillment by the life, death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. So, kumplito po yan. Its fulfillment by the life sa buhay ng ating Panginoon. Ihandog niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang kamatayan sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. His resurrection sa kanyang pagkabuhay na pagbuhay. And His ascension, pumapunta siya. Pero walang babalik na muli kung hindi nabuhay ang ating.
The resurrection of Jesus Christ is an essential element of the gospel. If Jesus Christ has not risen, the gospel we preach would not be perfect. Hindi po perfect. Bakit po? Kasi hanggang doon na tayo. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay inilibing. Hanggang doon lang tayo kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nga, awitin na ito, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Pero kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, hanggang doon lang si Kristo ay namatay, si Kristo ay namatay, parang sirang plaka, paulit-ulit. So if Jesus had not risen, the gospel we preach would not be perfect. Sapagkat ang kabuuan ng Ebanghelyo ito patungkol kay Kristo, sa kanyang buhay, patayan, sa kanyang pagkabuhay na magmuli, sa kanyang pagbabalik sa kanyang at sa muling pagbabalik para tayo. The message we preach is empty, useless, groundless, and meaningless. Ang ating mga ibinabahagi kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, walang saysay sapagkat hindi ganang kumplito ang Ebanghelyo kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. But the message we preach is the gospel, the good news of the resurrected Lord Jesus Christ. Yun ang good news. Yun ang Ebanghelyo na ating ipinapahayag. So, ang isang kong nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, hindi po siya nag-focus lamang sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Uusad siya at uusad at ibabahagi niya na si Kristo ay inilibing, na si Kristo ay nabuhay na magmuli, na si Kristo ay bumalik sa kanyang Ama at siya ay babalik sa wakas ng buhay. So yan ang gospel, mga kapatid. The gospel speaks henceforth the life of our Lord Jesus Christ. Hindi po sa pastor, hindi po kanino man, kundi sa buhay po ng ating Panginoon Jesus. So take a note, sa ating pagbabahagi, ang pinakasintro po dito, since His resurrection assures us that the gospel is true, ang pinakasintro po dito, di lang tayo ganap, lubos na naniniwala, kundi higit sa lahat mga kapatid, ang paniniwala na ng palataya natin ng gospel ay ito, ibinabahagi natin. Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Therefore, we are not ashamed of the gospel, because Jesus Christ's resurrection assures us that the gospel is true. Ano ang tanda? Hindi lang mga signs. Ano ang isang napakalaking patutuo, mga kapatid, right after this celebration, the celebration of the Lord's resurrection. Isang napakalaking patutuo na naganap sa buhay ng isang mananampalataya. Right after this, kung hindi ka pa po nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang nangangaral ng salita ng Panginoon, ibinabahagi ng Ebanghelyo. It's time na ibahagi mo. Huwag mong ikahiya. Huwag mong itago ang Ebanghelyo ito na ilinagkaloob ng Panginoon. Ganyan po ba? Hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon sasabihin natin sa ating katabi,
Francis, hindi ko po alam. Magbahagi ng salita ng Panginoon. Maaari, kung ika'y baguhan, maaari, dahil hindi pa lubos at ganap, naunawaan at naintindihan kung ano ang Ebanghelyo. Pero ang Diyos, ipapaunawa ng Diyos ito sa buhay ng kanyang anak, sa kanyang mga alagad, sapagkat nais ng Panginoon na ibahagi natin ang Ebanghelyo. Isang patunay, isang pagkuko. Hindi ko po pag-ibigay yung pangalan, gusto ko pag-ibigay ko na rin mo. Sa buhay ko ni Sister Alice. Dati-rati, nandun pa yung panginginig, nandun pa yung pangamba. Pero alam niyo po, ang buhay niya ay ginagamit umayin. Lalong-lalo na po sa larangan ng mga bata at kabataan upang ibahagi ang Ebanghelyo. Next, His resurrection assures us that our faith is valid. Ano ibig sabihin mo dito, mga kapatid? Tinitiyak sa atin ng kanyang muling pagkabuhay na ang ating pananampalataya ay wasto o tumpak. Valid, wasto o tumpak. So, tinitiyak. So, kung wala pala at hindi pala muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, hindi tiyak ang ating pananampalataya. Para lang itong lumilipat sa kaya. Walang katiyakan, walang kasiguraduhan. So, masisigurado ba? Masasabi niyo ba sa iyong sarili ngayon na ang iyong pananampalataya ay tiyak? Valid? Complete? Ganap? Yes. First and foremost, it is not because of our own effort. It is because of God. So makita po natin, mga kapatid, siya pa rin ang gumawa. Siya pa rin ang kumilos, mga kapatid. Upang ang lahat ng ito na tayong kanyang mga tagasunod, tayong mga kanyang mga anak, mga kapatid, wala na kung kapag-alalahan pa. All we have to do is to declare, is to believe, and preach the gospel. The bodily resurrection of Jesus Christ is the center of the Christian faith. Why? Kasi kung hindi muli nabuhay ang ating Panginoon Jesus, lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating ginagawa sa loob ng church, lahat ng ating mga plano, lahat sa buhay natin bilang tagasunod niya, wala akong sense. Kakaiba. Napakaganda ng celebration na ito sapagkat nakasalalay ito ang lahat. Because Jesus Christ rose from the dead as He promised. Pangako ng ating Panginoon. Hindi pangako ng church, hindi pangako ni Numan, kundi siya mismo ang nagdilim ng pangako. If Jesus Christ has not risen from the dead, it means that our faith is useless. Walang kwenta ang ating pananampalataya. Gaano man katagal mula naglilingkod sa ating Panginoon, gaano man katagal na sasabihin ko natin, matagal na ako sa pananampalataya. Ngunit kung ang ating Panginoon ay hindi po nabuhay.
means that our faith is useless, that is empty, groundless, and meaningless. In 1 Corinthians 15, verse 14, and if Christ is not risen, then our preaching is empty, and our faith is also empty. Verse 15, yes, and we have found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. In fact, the dead do not rise. But thanks be to God, salamat sa Diyos. Through Jesus Christ's resurrection, assures that our faith is valid and genuine. Genuine mo ba ang ating pong pananampalataya? Yes. Kung naniniwala at sumasampalataya tayo na si Jesus ay nabuhay. Hebrews chapter 12 verse, I think hindi 2:12. Hebrews chapter 12 verse 2. Therefore, let us fix our eyes unto the author and perfecter of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Dapat natin ituon, i-focus ang ating pananampalataya kanino? Kay Yesu Cristo. Yes, bagaman may mga panahon na mayroon tayong panghihina at nanghihina kahinaan. May mga panahon na disappoint po, mga kapatid, even ang isang mananampalataya. Pero alam niyo ho, ang patunay na nagbibigay sa atin ng katatagan at kalakasan, walang iba kundi ang pagkabuhay na magmuli sa ating Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos. So dapat natin ituon, focus, dapat natin i-flex po ang ating sarili sa Kanya, sapagkat siya lamang ang makapagkaloob dito sa atin. I believe na yung mga matatagal na rin ko na hindi pumupunta sa church, mga kapatid, at nag-start na rin po sila na pumunta at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. It is the work of God. It is the work of God in their life. Ang Diyos mismo malaw at tumilis sa kanilang puso. Ginamit po ng mga instrumento ang mga lingkod ng Panginoon. Number 3. His resurrection assures us that our testimony is effective. Sino po ba yung mga nakapag-start na at experience na mag-testify? Yan, so yan. Ano ang laman ng iyong testimony? Because His resurrection, referring the resurrection of our Lord Jesus Christ, assures, nagbibigay sa atin ng katiyakan, nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na iyong patutuo ay effective. Bakit effective? Dahil buhay. Now in verse 15 also, now the Christian believer bore strong and effective testimony of God. Strong and effective testimony of God. Why, mga kapatid? Sapagkat ang testimony na ito, mga kapatid, ay matatag, epektibo. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. So lahat ng ating mag-testify, lahat ng ating pagbabahagi patungkol kay Kristo kung hindi mo nabuhay ang ating Panginoon, walang masusisi. Verse 15, yes, and we are found false witnesses of God. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up.
if in fact the dead don't. So referring to testimony, martyrio, Greek word, martyr, from the word English word martyr, witness, evidence, historical attestation. Ano bang ibig sabihin ng historical attestation, mga kapatid? Ito yung makasaysayang pagpapatunay. And the word described a testimony based on what? One has seen, heard, and knows about Christ. Kung ano ang ating nakita, kung ano ang ating narinig, at kung ano ang ating alam patungkol sa ating Panginoon Jesus. Kaya makita ho natin, mga kapatid, na ang pinakasentro po ng testimony ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi ho ang ating sarili. Kaya nga mayroong pag sinasabi ko, kinakailangan pag nag-testify ka, magpakala. Kaabot pa ng 30 minutes exhortation na yun. Mayroon pong batayan. May A, B, and C. Ano mo yung A? Accurate, brief, and Christ. Patungkol pa rin sa ating Panginoon. The implication that the witness is willing to die for his belief and testimony. That is the implication. Kaya nga ho, mga kapatid, ang mga nag-testify, ang mga nagpatutuo, handa silang alang-alang sa laman ng kanilang patutuo na walang iba kundi si Jesus Cristo. Handa silang mamatay alang-alang kay Jesus Cristo. Alang-alang sa Panginoon na Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Dahil alam nila na epektibo ang kanilang gagawin ang ginagawa. So once lumayo ka at nag-testify ka, mga kapatid, fully you believe the truth na ang ating Panginoon ay nabuhay ng muli. Walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot sa ating testimony. That's why our testimony is effective because Jesus Christ rose up from the dead. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. So, huwag mo kaya ang reason, ang pagpaluto. That's why his resurrection assures that our testimony is effective. So, masasabi niyo ba sa iyong sarili na epektibo ang iyong patutuo? Sa iyong pagpatutuo, sa iyong pagbabahagi patungkol kay Kristo, siya po ang iyong lahat. Part 4. His resurrection assures us of everlasting life. Anong ibig sabihin po dito? Tinitiyak sa atin ang kanyang muling pagkabuhay, ang buhay na walang hanggan. Assures us the everlasting life. Found in verse 15, 16, and verse 8. Everlasting life is the supreme promise of God. It is life. It is real life in Jesus Christ.
It is the very life of God. Yan ang buhay ng ating. But to possess everlasting life is to know God. To have an intimate relationship with Him. Because once a person believes in Jesus Christ, he has everlasting life. He has everlasting life. Question ko kapatid, sigurado ba ang bawat isa sa atin patungkol po sa everlasting life? No. It is the life of God in every believer, yet not fully manifested until the resurrection of Jesus Christ. Kaya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi ka na. Naganaw. Because of Christ's resurrection. In 1 Corinthians chapter 15, verse 42, so also is the resurrection of the dead. The body is sold in corruption, it is raised in incorruption. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 15, the glorified body. Jesus Christ's resurrection assures us as of everlasting life. In John 11, verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. So makita ho natin mga kapatid that this resurrection assures us of everlasting life. Kaya everlasting life na ito ay galing sa ating Panginoon. Everlasting life na ito mga kapatid, siya po. Lastly, His resurrection assures us that our hope is eternal. Our hope is eternal. What does it mean, mga kapatid? Tinitiyak sa atin ng kanyang muling pagkabuhay na ang ating pag-asa ay walang hanggan. Na kung babasahin mo natin verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most redeemed. Tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang ating pag-asa ay dito lang sa mundo, ikaw na at ako na ang pinakakawawa sa lahat. Sapagat ang pag-asa po natin hanggang dito lang. If there is no resurrection, then we are of all men the most, kung hindi po nabuhay ang ating. Kasi ang pag-asa po natin hanggang dito lang. Hindi tayo muling mabuhay at bubuhayin ng ating Panginoon kung hindi nabuhay ng ating Panginoon. Kasi siya mismo ay hindi nabuhay sa mga panahon. Kung ganyan. So, bakit mga kapatid, hindi ganun? Why? Because believers are hoping in false things. Kung ang ating buong pag-asa hanggang dito lang po, hindi eternal po, mga kapatid.
Walang masaysay because we are holy in a false belief. Maliho. And aside from that, because believers would be going through suffering for the purpose. Wala ding saysay, wala ding kalatoy-latoy, walang katuturan ang lahat ng mga suffering, ang lahat po ng mga paghihirap na ginagawa. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. That's why His resurrection assures us that our hope is eternal. Our hope is eternal. The thanks be to God. Through Jesus Christ's resurrection assures us that our hope is eternal. Buhay ang pag-asa. At walang hanggan ang pag-asa natin. Nalalampasan natin ang pag-asa na tinutukoy ng mundo nito. Sapagkat ang pag-asa natin ay hindi lamang sa mundo nito, kundi doon sa patutunguhan natin, walang iba kundi ang Diyos. At sa tahanan na inilaan ng Panginoon. At anuman ang ating mga gagawin, anuman ang mga plano natin, anuman ang lahat natin ihandog sa ating Panginoon, tiyak na ito ay magdudulot sa atin ng pag-asa. So in conclusion, although hindi ko po naisulat yung verse 57 of 1 Corinthians. Dapat dalawa itong verse na ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and 58. Ano ang sabi ng verse 57? That thanks be to God who gives the victory through our Lord Jesus Christ. In verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor is not in vain. So lahat ng ating mga pagpupunyagi, lahat ng ating mga pagsisigaw, we have to go back. The resurrection, power, and purpose of resurrection. Application question. Ito po yung pabagong question. How do you think this resurrection life can be seen on a daily basis? Ano ibig sabihin ito? Sa Tagalog po, sa palagay mo, paano makikita sa iyo ang kanyang muling pagkabuhay sa iyong pang-araw-araw? Personally, sa akin ko, in prayer, dahil buhay at nabuhay ang Panginoon sa Kristo, hindi dapat manghina, hindi dapat tatamad-tamad pagdating sa panalangin. Dahil buhay ang ating Panginoon. Tumutugon siya at sumasagot siya sa panalangin, sa pagbulong ng Panginoon. Christian, mag-prioritize. Tayo bang lahat na ito ay masipag sa panalangin? Opo, masipag ako sa paghiling. Kasi ang prayer ay paghiling. So mga kapatid, dapat ito tuloy na magbigay sa atin. Hindi lamang ng inspirasyon, kundi mag-ignite sa ating puso, sa ating espiritu at buong pagkatao. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Upang paglingkuran ng lubos at buong puso ng ating Panginoon. So
Let's come before the presence of God. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo sa pagkatunay ng Lord God, ang pagkabuhay muli, ang nabibigay mo sa amin, Panginoon Diyos, ng patuloy po ng katatagan ng kalakasan upang gawin ang mga bagay na nais mo, Lord God. Lubos kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat muli niyo po na sinasaliwa ang relasyon ng bawat isa sa inyo, Lord God. May mga kahinaan at panghihina. May mga bagay, Panginoon, na naging sanhi upang maglupay-pay ng langit. Subalit, nararapat na magtuon at mag-focus ng upangin sa muli mo pagkabuhay, Panginoon. Sapagat ang pagkabuhay, Panginoon Diyos, ang nagbibigay sa amin ng patuloy na kagalakan, pag-asa, at kasiguraduhan, kapayapaan, upang ang lahat ng ito ay patuloy na gawin at ihandog sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Sineselebrate po namin ang pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang po sa aming isipan, kundi sa aming puso, sa aming mga. Tulungan niyo po ang Iglesia. Tulungan niyo po upang gawin ang mga bagay na hindi po namin ginagawa. Upang gawin ang mga bagay na hindi po namin ginagawa. Magagawa namin ito, Panginoon, dahil sa iyo. Dahil sa kapangyarihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.